Hi guys! Another adventure na naman tayo for today's video. Kung galing kayo sa Maynila, karaniwang dito kayo dadaan sakay ng tricycle, jeep o sariling sasakyan. Ang paglalakad natin ngayong araw ay magsisimula dito mismo. Ito ang pangunahing daan patungo sa Wawa Dam, dito sa Rodriguez Rizal, na dating tinatawag na Montalban. At ang unang bagay na mapapansin nyo agad, tignan nyo ang paligid. Sa magkabilang gilid ng daan, punong-puno ng mga tindahan, mga nagtitinda, mga lokal na nagbebenta ng lahat ng uri ng paninda, pagkain, pasalubong at halos lahat ng kailangan nyo. Ang buong daan mula dito hanggang sa mismong pasukan ay halos 1 kilometro ang haba. At sabay-sabay nating lalakarin ang bawat bahagi nito. Ipapakita ko sa inyo ang lahat na makikita, mabibili at dapat asahan habang naglalakad. Magbabahagi ng ilang kawili-wiling kaalaman at pagkatapos nito ay nasa mismong pasukan na tayo ng sikat na Wawa Dam. Tara na! Samahan niyo ako. Sa simula pa lang ng ating paglalakad, tignan niyo ang dami ng tindahan dito. Napakasigla at masikip dito. Ito talaga ang sentro ng kabuhayan ng mga tao dito. Halos bawat pamilya sa paligid ay may maliit na tindahan dito para sa mga bisita at turista. Sa kaliwa at kanan nyo, makikita nyo agad ang mga sariwang prutas galing dito mismo. Susunod naman, saan man tingnan ay may tindahan ng pagkain. Ito talaga ang pinakamasarap na bahagi ng paglalakad dito. Pagkatapos ng halos 5 minutong paglalakad, Bibigyan ko yan lahat yan. Taga rito ka lang din? Ayun din no, may ano, kuweba sa loob. Ayun no, sa taas. at nakakating na tayo. Ito na mismo ang opisyal na pasukan ng Wawa Dam. Kumuha dyan, kuya. Wala, hindi yan totoo. Si Panto. Dito mismo nyo babayaran ang bayad sa pagpasok. Nakakakalaan po nila. Di ba iba, taon-taon daw may ganun? Eh, paano lasing? 20 pesos ang bawat tao. Tanggal sa bato. Nakalimot. So yan no, entrance fee 20 pesos. Ayan, trekking fee 50, parking fee 15 for tricycle. Kwento-kwento motor. lang. Ayan, so ito yung Thank you. Tara. okay. Ngayon daw pala, wala daw. Hindi totoo. Oo. Ito ang isa sa pinakamura at pinakamagandang pasyalan na mapupuntahan nyo. Yung ticket. Okay, let's go. Kapag nakatawid na kayo sa pintuan, makikita nyo na ang buong ganda ng Wawa Dam. Generator. Ba't may mag-overnight? Kano rin sa kanya, kuya? Generator pala yun. No? So yung pakita ko sa inyo yung pababa. Wala palang overnight dito. 6 a.m. to 5:30 p.m. lang. No 6 a.m. overnight. Sino? Daming naliligo. Lalaki na ng mga bato, no?
Grabe. Mayroon ding maliliit na tulay at mga bato na pwedeng lakaran. So yun, oras nila 6 a.m. to 5:30 p.m. no overnight. So ito, pasok tayo dito sa loob. Medyo mabato. Ayan. Ito na mismo ang Ilog Marikina. Ang ilog na dumadaloy hanggang sa Marikina at Maynila at siyang pinagmumulan ng tubig ng Wawa Dam. Ay, tatanggalin daw yung sinelas. Maano pala. Sige, salamat. Tignan nyo kung gaano kalinaw ang tubig dito. Napakalinis at napakaganda na agad ng tubig dito. Sa bahaging ito, makikita nyo rin ang maliliit na kubo at maluluwang na lugar. May mga bisita rin na lumulusong na dito. Mas nararamdaman na rin ang lamig at linaw ng hangin dito ngayon dahil napapaligiran tayo ng matatayog na puno at nasa gilid mismo ng ilog. Nakakagaan talaga ng pakiramdam. Malayo sa init at ingay ng syudad. Madulas. Dito na rin tumitigil ang ibang pamilya para mag-picnic at kumain. Isang munting kaalaman habang naglalakad. Alam nyo ba na protektado ang buong lugar at ilog na ito? Bahagi ito ng kabundukan ng Sierra Madre, ang pinakamalaki at pinakamahalagang pinagmumulan ng tubig sa Luzon na nagbibigay ng tubig sa milyon-milyong tao. Kaya naman mahigpit sila dito sa pagpapanatili ng kalinisan para manatiling malinis at ligtas ang tubig. Patuloy tayo sa paglalakad. Medyo paahon na ang daan ngayon pero sementado at patag pa rin. Napakadaling lakarin kahit nakatsinelas lang o walang espesyal na sapatos, maliban lang kung balak niyong umakyat ng bundok mamaya. Sa bahaging ito, mapapansin nyo ang ilang lumang istrukturang semento at pader na gawa sa bato. Ang ilan sa mga ito ay itinayo pa nung itinatag ang Wawa Dam mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ginamit nila ang mga daan at gusaling ito para dalhin ang mga materyales at kagamitan habang itinatayo ang dam. Nakakamangha, di ba? Naglalakad tayo sa mga daan na kasing tanda na ng higit 1 siglo. Ilang tao na pwede doon? Hanggang 13 po. Tumaas din ba kayo? Opo sir, Dati kasi magkano lang kung 120 lang po. tumaas agad 50? Back to back na yun. Opo sir, 160 po isa. 160. Ilang tao na yun? Hanggang 8 person. Bawal lakarin, no? Malayo. Ang layo, sobra nun sir, mga 2 oras siguro. Dadaan din tayo sa maliliit na tindahan at pahingahan dito kung sakaling kailanganin nyo ng tubig, soft drinks o gumamit ng palikuran. Tingnan nyo sa itaas. Mas malapit at mas malinaw na ngayon ang kabundukan sa paligid. Ito ang kabundukan ng Sierra Madre na bumabalot sa buong lugar. Itinayo ang Wawa Dam mismo sa pagitan ng mga bundok na ito, sa pinakamakipot na bahagi ng ilog.
Kaya naman ito ang pinakamagandang pwesto para magtayo ng dam noon pa man. Kapalo po per head na po. Ang per head po kasi ay 90. Kala ko doon 250. Marami tao. Walang tao doon. Ito sila yung mga Iwalwal. Magaling yung mga yan. Iwalwal po yan. 3 kilometers. Ano yan? Ano rin sila? Nag-swimming doon? O Swimming po sa Iwalwal. magkano naman doon? Magkano naman doon? Ha? Magkano doon? Alam sir. Sinasabi nila 180 sir. Doon yung sa upper Per dam. head yun? Per Per head? head po yun. Pero yung dito sa 3 kilometers is 90 per head. Ay kasing gas. Oo nga eh, no? Ano ba yan? Diesel ba yun o gas? Diesel. Kung magpo-boat ride kayo sir, tatlo lang kayo. Ay kang 400. Kasi ang apps talaga. Bali ka na yun. Kasi tayo mo ano yun. So, pag sa umaga, Kailangan mo, kung mag-stop yun, ngayon, ibigay lang po yun ng oras. gano'n. Babalik. Kasama na sa 400 yun. Sige, sige. Ano ba magandang spot dyan? Iwalwal po. Ayun na lang kasi po ng... Baka yung pinuntahan namin dito, yung bumanong dito. Ay, dito sa Maugani. Wala nang tubig yan, sir. Dito lang. Ang pinakapunta na lang, sir, si Iwalwal. Sa 3 kilometers. Marami naman kayo, sir, na hindi pero pero kung nagpunta ang ano talaga lang, talaga sir, ng baka. Okay. Sa Tasma. Okay. Sige, te. Naalala nyo ba ang kasaysayan na nabanggit ko kanina? Tinayo ang dam na ito mula 1904 hanggang 1911 at ito ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng buong Maynila sa loob ng mahigit na 40 taon. Ang higit 100 taong gulang na dingding ng dam, ang malawak na ilog at ang mga bundok na bumabalot sa buong lugar. Ito talaga ang lugar na dinadayo ng marami. At mas maganda pa ito kapag nakita nyo na mismo sa inyong sariling mga mata. Puno ng magagandang tanawin, masasarap na pagkain at masayang pakiramdam. Ito ang perpektong paghahanda bago pa man pumasok at galugarin ang buong dam. So that's it for today's video, guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more adventure ideas. Bye!